Bakit ganun? No? Tayo, kapag meron tayong nakikita ng mga kakilala natin or mga friends natin na umaangat sa buhay or gumaganda yung buhay nila, ginagawa nila yung best nila para maging maganda yung buhay nila. So bakit pag nakikita natin yung mga ganyan ng mga kaibigan natin or kakilala, kamag-anak natin, bakit parang ang bitter natin, no? Yung parang hindi tayo masaya para sa achievements nila, hindi tayo masaya para sa pag-angat nila or pagganda ng buhay nila. 'Di ba? Bakit ganon kayo? I mean, tayo naman lahat so hindi rin naman ako perfect. So bakit ganon? So dapat hindi ba pwedeng matuwa na lang tayo para sa kanila, 'di ba? Yung maging masaya na lang tayo para sa kanila kasi alam niyo 'yun, hindi naman nila nakuha yung bagay na yan kung hindi nila pinaghirapan. So dapat isipin nyo rin yung hirap ng tao. So dapat hindi tayo maging bitter or layuan natin yung tao kasi nalalamangan tayo, parang ganon. So yung ego kasi natin minsan is parang ayaw natin na nalalamangan tayo ng ibang tao, ng mga kaibigan natin, 'di ba? So aminin natin 'yan, lahat ng Pilipino ganyan 'yan. Dapat hindi tayo ganon. Kasi ang pangit ng ganon Kung may mga kakilala tayo or mga kamag-anak natin or mga kaibigan natin na umaangat sa buhay, maging masaya na lang tayo para sa kanila. Hindi yung ida-down nyo pa yung tao. Diba? Real talk lang, totoo talaga to. Nangyayari yan. Kahit nga mga kapatid natin or mga kaibigan natin, lahat yan, kamag-anak. So, grabe. Dapat hindi tayo ganon. Kasi minsan lang tayo mabuhay sa mundo. So, dapat maging fair enough tayo sa mga kakilala natin. Diba? Kasi ginawa nila yung best nila para maging makuha nila yung achievement na gusto nila. So, dapat kayo din. Kung gusto nyo mabago yung buhay nyo, dapat may gawin din kayo sa sarili nyo. Hindi yung nandyan lang kayo sa comfort zone nyo, kontento na kayo, na nakakakain kayo 3 beses sa isang araw. Dapat may gawin din kayo kakaiba. Diba? Isipin nyo din na paano narating nung tao na to, yung achievement niya, ano kayang ginawa niya. So, dapat i-apply nyo din yun sa sarili nyo. Pwede nyo namang gawin din yun yung ginawa niya para maging best din kayo or para makuha nyo din yung gusto nyo, yung buhay na gusto nyo or yung pinapangarap nyo. Diba? So, lahat naman tayo, ang pangarap natin gumanda yung buhay. Diba? So, dapat maging practical tayo sa panahon ngayon. So, dapat maging masipag tayo, magtiyaga. Kasi kung nandyan ka lang sa comfort zone mo, wala kang ginagawa, nakaupo ka lang maghapon, then walang mangyayari sa buhay mo, hindi magbabago. Kasi hindi naman yung opportunity ang lalapit sa iyo. Ikaw ang lalapit. Ikaw ang mag-chase ngayon sa opportunity. Baka sabihin mo na, bahala na si Lord. Kung ganyan yung mindset nyo na, bahala na si Lord, hintayin ko na lang kung ano yung plano niya para sa akin. Hindi dapat ganun kasi si Lord, ginagabayan ka ni Lord. So meaning, nasa sayo yun kung anong gagawin mo sa buhay mo. So ikaw ang may control ng buhay mo. Kung gusto mong baguhin yung buhay mo is gumawa ka ng paraan, di ba? So nandyan lang si Lord na nakaguide sa'yo. So ganun yun hindi yung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, di ba? So dapat samahan natin ng gawa para makuha natin yung gusto natin at para hindi tayo mainggit sa mga kapwa natin or mga kakilala, mga kamag-anak natin na umaangat yung buhay. So, ganun lang yung buhay. Huwag tayong maging bitter sa achievements ng iba.